sa bawat isa. Welcome po lahat ng naririto sa Kamarin and welcome din po sa lahat ng nasa Facebook Live and nasa Zoom. Welcome everyone to our Sunday service and we are so glad that every one of us has a heart that is willing to be humble before the Lord, that is willing to be a teachable heart para nang sa ganon tuwing tayo ay nakakaharap ng mga suliranin sa buhay natin, alam natin kung sino yung tatakbuhan natin at saan tayo tatakbo. Dahil yung puso natin ay patuloy natin na pinapaubaya sa Panginoon. Kaya naman po ngayong umaga, hayaan natin na dumulog tayo sa panalangin bago tayo magbigay ng papurit pagsamba. So hallelujah, Father God, Lord, we thank you. You are the creator of heaven and earth, oh God. You are sovereign in our life. You are the Alpha and Omega. You are our Redeemer, Father. You are our banner in our battles, oh God. Lord, we thank you that when we are thirsty, you quench our thirst, oh God, like a deer pants through water, oh God. Lord, maraming salamat po dahil ikaw ang kasapatan ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat for you situated as Panginoon by the rivers, O God, at yung tubig mo, Panginoon, yung buhay na tubig mo, Lord God, ang nagbibigay sa amin ng kasapatan, O God. Lord, continue to quench our thirst and hunger, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong disiplina at sa iyong pagmamahal, Panginoon. Hayaan mo na sa aming pag-aawitan, O God, ikaw ang maparangalan, ang aming puso't espiritu ay empty before you nang sa ganun, ang iyong isbanal na espiritu ang patuloy na kikilos sa aming kalooban at sa aming isipan nang sa ganun, ang aming puso't isipan, O God, ay patuloy na magbibigay sa iyo ng papurot pagsamba na merong katotohanan, O God. Lord, maraming salamat dahil ang bawat isa sa amin ay narito na handang magpasakop sa iyong kalooban, O God. Maraming salamat dahil sa iyong kalakasan, patuloy kaming nagkakaroon, O God, ng tapang sa aming buhay, O God. Maraming salamat dahil ang pag-ibig mong wagas ang patuloy na yumayakap sa bawat isa. Lord, hayaan mo na sa mga pusong nalulumbay, nalulungkot at nag-iisa, O God, patuloy mo, Panginoon, provide your comfort, O God. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, those who have ladenly burdened, O God, we have just to come to you, O God, and you will give us rest. And right at this moment, Panginoon, we want to experience your rest, O God. We want to experience your peace that transcends all understanding. At hayaan mo na sa aking pagbigay ng iyong salita, itago mo ako sa iyong sa likuran at bigyan mo ako ng nararapat ng mga salita na katotohanan, O God, na tanging ko lang maiparating sa iyong mga tagapakinig. Lord, binibigyan namin lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Bagong join and sa mga bagong dating, good morning po ulit. So, sama-sama nating pag-aralan ng salita ng Panginoon. Ako ay masaya, nalulugod, nagagalak. Lahat na po ng synonyms ng masaya ang puso ay nararamdaman ko ngayong araw dahil may kasama po tayong bagong mukha. I hope po may makasama po tayo sa bawat probinsya na meron tayo because we want them also to experience na magkaroon ng fellowship sa bawat isa. So again, welcome po sa bawat isa and we are going to continue po yung pag-aaral natin sa Gospel of Luke and we are now on the last, hindi naman po last, pero second to the last. Kasi next week ko na po tatapusin yung Gospel of Luke and 6 chapters po ulit yun. Same din po ngayon, 6 chapters po yung pag-aaralan natin and umpisahan ko po sa chapter 13. It's about the repentance and the true way. So sa verses 1 to 5 po, sabi po dyan, perish or repent. Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus answered, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. So ito po yung konteksto na kung saan may mga lumapit po kay Jesus Christ and nagtanong. Sabi nila, kaya ba naging tragic yung death nila dahil masamang tao sila? Dahil ba
masama yung way ng pagkamatay nila dahil sa mga ginawa nila. Yun yung mindset po ng mga tao na yon. Bakit namatay yung mga taong ito? Pero si Jesus Christ po, sinabi niya kung ano yung katotohanan. Ang sabi niya, no, but unless you repent, you too will all perish. Because po, ang important thing po na gusto ipakita sa atin ng Panginoon, especially these days din po, is that we often judge people kung ano yung na-experience nila dahil sa kasalanan nila. Sometimes we judge our neighbors, sometimes we judge our family members, our friends na, kaya yan nangyari sa'yo kasi yan yung ginawa mo dahil makasalanan ka. But we are also like them. We are all sinners. Sabi nga po 'di ba sa Romans 3:23, for we have all sinned and fall short of the glory of God. So when we judge other people, we also judge ourselves din po na I am also a sinner. So kung ako na-judge sa kanila, ikaw din dinajudge ka rin nila, especially yung mga unbelievers po. Ginajudge rin nila yung mga believers na katulad natin. Dahil sometimes and most of the time, we believers, we children of God, sometimes we think highly of ourselves. Minsan masyado na tayong entitled dahil alam natin yung katotohanan, dahil ito yung pinapamuhay natin, but sometimes yung character natin is naiiwan kung sino talaga tayo. Na imbis ipakita natin kung sino si Jesus Christ sa buhay natin, tayo pa yung unang nagja-judge. Kaya yun po yung pinoint ni Jesus Christ na we are all sinners and everyone is guilty. Kaya do not judge them on how they had that tragic death. Because again, we are all sinners and guilty of falling short of the glory of God. Dapat yun po ang maintindihan natin. And repentance po is a top priority sa atin. Ang kaibahan po natin sa mga unbelievers is that when they make a mistake, they say sorry. But us, it is repentance. Na kapag nag-repent tayo, we make sure na na-realize natin ba tayo nagkamali, natuto tayo kung ba tayo nagkamali, and ano yung dapat nating gawin in next forward sa pagkakamali natin na iyon and make sure na hindi na natin ulit gagawin. Pero Ana, di ba minsan naman kahit nag-repent na tayo, may mga pagkakataon pa rin na tinetest pa rin tayo ni Satan, ng mundo, ng sarili natin. Yes, hindi po tayo exempted sa testing, sa temptation. But again, ang kailangan po natin gawin whenever we are being tested and whenever the world is condemning us and whatever the world is giving us again the chance or opportunity na magkasala, ang tanong, ano ang ginagawa natin, saan tayo tumatakbo, at ano yung paraan ng pagtakbo natin. And tayo mga Kristiyano, every time na meron tayong kinakaharap, dapat ang lagi nating tinatakbuhan ay ang salita ng Panginoon, tayo ay nasa presensya ng Panginoon at dapat meron tayong fellowship sa bawat. Dahil para saan pa ang church kung wala tayong fellowship? Yes, we have an individual church sa puso natin. We are the temple of God, but we have to live in the fellowship among others. Kasi kasama rin po yan sa salita ng Panginoon. So, yun po ang kailangan nating maintindihan. So, the point is, we have to repent every moment because we don't know kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Di natin alam kung mamaya di na tayo magising. Na mamaya, hindi pala tayo nag-repent dun sa kasalanan na experience natin kahapon, and yung unrepented sins natin, i-account natin yun sa Panginoon. And we want, kapag umarap tayo sa Panginoon, we are clean before God. And lahat ng mga unrepented sins natin ay na-repent natin sa Panginoon. Kaya po sa susunod ng mga verses, sa verse 6 to 8, dun po ipinakita ng Panginoon yung judgment na mangyayari kapag hindi tayo nag-repent. So ang sabi po sa verses 6 to 8, then he told Jesus for this parable, a man had a fig tree growing in his vineyard. Alam naman na po natin yung fig tree, di ba? Last time po, pinakita ko na po sa inyo yung puno ng fig tree at yung bunga ng fig tree. And he went to look for fruit on it but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any.
Nakailang balik na po ang Panginoong Jesus. Di ba po sa Bible, every time na may fig tree, ang expected is meron dapat itong bunga. So ang Panginoong Jesus po, nakailang balik na po siya. Sabi, wala ko nakikitang bunga. In the same way with us, nakailang balik na sa atin ng Panginoon. Kinakausap tayo sa ating devotion, kinakausap tayo through other people, kinakausap tayo through the environment, mga situation, but yung hinahanap niya na bunga sa atin ay hindi pa rin nakikita. Kaya ang sabi niya, I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. So gusto ipaputol na. Why should it use up the soil? Sir, the man replied, leave it alone for 1 more year and I'll dig around it and fertilize. So nakiusap yung may-ari ng vineyard na, wag po muna. Bigyan pa po natin ito, yung fig tree na to na 1 taon. I-cultivate ko po ito, bibigyan ko ng fertilizer para tumaba yung lupa. At kapag mataba yung lupa, yayabong yung puno, and yung puno, pag mayabong, may nutrients siya, magkakaroon siya ng fruit. So, ganun din naman po tayo. God is the God of second chances. Lagi niya tayo binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon para mag-repent, para tumalikod sa mga kasalanan natin, para patawarin yung mga tao na kasakit sa atin, para magmahal na may pagmamahal mula sa Panginoon. Binibigyan niya tayo lagi ng opportunity para kapag ginawa natin yung mga bagay na mahirap nating gawin because we cannot do anything apart from God, if we are not abiding in Jesus Christ, in His presence, in His word, hindi talaga tayo magbe-bear fruit. Kaya nga sabi, leave it alone for 1 more year. Bigyan mo pa siya ng pagkakataon. And God is saying to every one of us, I am giving you a chance right now and I want you to have a fruit, to bear fruit, especially po, no? Diba po, lagi sa atin nire-remind ng ni Pastor na ang last quarter po ng taon is very important sa ating mga Christian. It's either we are going to enter into a new season of our lives or we are going to enter again in the wilderness. So, we have to choose and we have to decide kung ano yung gagawin natin sa buhay. Especially kung marami tayong bagahe ngayon na dinadala, marami tayong issues na kinakaharap, marami tayong concerns sa buhay natin na hindi na natin alam kung paano pa natin hahawakan. Because we are controlling everything and hindi natin hinahayaan ng Panginoon na, Ana, buksan mo ang mga kamay mo, bitawan mo yan at hayaan mo na ako ang humawak kung ano yung mga daladala mo ngayon. Nang sa ganon, makakalakad tayo pareho, makasunod ka sa akin na magaan, na hindi mo dinadala yung mga bagahe na meron ka pa, the beginning ay month ng taong 2024, ayaw ko nang dalhin mo pa yung mga bagahe mo pagdating next year. So ang sabi, I'll dig around it and fertilize. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Ito po yung parable na sinabi ni Jesus Christ. Kapag hindi nag-bear, cut it down. Ayaw naman po natin na mahiwalay sa presensya ng Panginoon. Kaya we have to repent and we have to have fruits. What are those fruits? The fruits of the Holy Spirit. And yung character po natin is very important. Kaya nga po, ang Panginoong Jesus ay napaka-patient niya sa judgment. Kaya nga po hindi pa siya bumabalik, di ba? Napakapalad po natin na hindi pa siya bumabalik. Though marami ng Christians ang gustong makita siya. But for us, na hindi pa rin makalakad ng straight sa kaparaanan ng Panginoon, sa way ng Panginoon, we are so privileged and honor and blessed. Kasi Lord, maraming salamat dahil hindi ka pa bumabalik. Dahil binibigyan mo pa ng pagkakataon yung iba na makasunod, na tanggapin ka at tumalikod sa kasamaan. Natanggapin ka bilang sa kanilang tagapagligtas at Diyos ng buhay nila. So, habang meron po pa po tayong oras, ano po ang ginagawa natin sa oras na yon? Huwag po nating sayangin yung mga chances na binibigay ng Panginoon. Those chances, those are opportunities na maipakita ng Panginoon yung kanyang grasya, yung kanyang grace, yung kanyang awa at habag sa atin.
those opportunities na ipinapakita ng Panginoon, dapat hindi po natin yon isinasawalang bahala. Dahil alam po natin na we will account everything na ginawa natin at hindi natin ginawa. Kaya naman po, ang Panginoong Jesus ay nalulungkot every time na binibigyan tayo ng chance. Repent, forgive, okay, gawin mo to, ganito. I'll send you to this para ma-mentor ka, para ma-cultivate yung heart mo, yung devotion mo, yung fellowship sa bawat isa. But then, sometimes we have a hard heart and we have a pride, hindi natin tinatanggap yon. Itong sabi ng Panginoon sa verse 34. Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings. Diba po, yung manok, inahin? Diba po, kapag mga bata pa yung mga chicks, chicks po talaga batang manok, diba? So, mga chicks, ginagather niya po yan para limliman, para protektahan, para ibigay yung care, para i-save po sila sa danger na pwedeng, kasi po yung mga pusa, di ba, minsan kinakain yung mga chicks. So, ang ginagawa po ng inahin is pinoprotektahan sila. Kaya yung pakpak niya, hinayakap sila, under doon nandun sila. Sinasabi ng Panginoon, your children together as a hen gathers her chicks under her wings and you were not willing. Ang problema po sa atin is Jesus Christ gives us opportunity para maranasan natin yung comfort niya, para maranasan yung peace niya, maranasan natin yung kaginhawahan ng buhay, but sometimes we are not willing. Just like po yung paralytic man, Jesus Christ asked, do you wanna get well? Hindi niya naman po agad pinagaling yung paralytic man, di ba? Tinanong niya, do you wanna get well po? And sometimes po kasi sa atin, even if nandyan na yung pagkakataon na mabago tayo ng Panginoon, nabigyan tayo ng testimony ng Panginoon na mapatatag pa ang ating pananampalataya, sometimes we are not willing to obey God and to submit yung kagustuhan natin. Kaya doon po nalulungkot ang Panginoong Jesus na every time He wants to protect us, He wants to nourish us with His presence, hindi tayo yung willing. Sa mga pagkakataon po hindi tayo willing, yung mga pagkakataon na iniiwan natin yung presensya ng Panginoon para doon tayo sa mundo. One step sa mundo, one step sa presensya ng Panginoon, and we are lukewarm. Diba po ang sabi ng Panginoon, either you are hot or cold. Pero kapag tayo ay lukewarm, i-spit out niya tayo. So, sana po, we have to have a willing heart. Hayaan natin na kumilos si Jesus Christ sa buhay natin. Kaya, maalaga po na maintindihan natin, bakit ko ba na-experience tong mga bagay na to sa buhay? And am I willing to let Jesus Christ rule in my heart so that I could have peace, especially at night, na matutulog na lang tayo dahil meron tayong mga bagay sa buhay, hindi pa rin tayo makatulog ng payapa. And pagising natin, same problem na kinakaharap because hindi natin tinanggap yung grace na ibinibigay ng Panginoon. Yung kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon. Kasi ayaw nating magtiwala because we want to have a control to the situation. So sa chapter 14 po, ito naman na po yung pagbisita ng Panginoong Jesus sa bahay ng mga Pariseyo, ng isang Pariseyo. And itinuro niya po dito is pagiging humble. Sa verse 1, one Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a prominent, kilalang Pariseyo, he was being carefully watched. So dito po, nagpagaling po ang Panginoon during the Sabbath. And we know na yung mga Pariseyo is mas kinikilala pa nila yung law kesa po doon sa ginagawa ni Jesus Christ. So, nung nandun po si Jesus Christ sa bahay ng Pariseyo, lahat ng mata nasa kanya. Sabi po, He was being carefully watched. And everyone sa loob ng bahay na yon, especially mga Pharisees, they are just waiting for God, Jesus Christ, to make a mistake. But Jesus Christ, kahit alam niya na ganun ang tingin sa kanya, ginajudge siya, He still went to that house
hindi para i-judge din sila, but to show them love and to have a godly example. Sabi nga po, 'di ba, sa 2 Corinthians, sabi ni Paul na we are letters from Jesus. Tayo daw pong mga believers, tayo mga Kristiyano, tayo daw po ay mga living letters from Jesus. Bakit po? Because yung buhay na meron tayo, since we are in the image of God, we have the mind of Christ, tayo daw po ay ang mga sulat na binabasa ng tao sa paanong paraan, sa lifestyle po natin, sa pamumuhay po natin, sa pananalita po natin, kung ano po yung hinahayaan natin sa buhay natin. Lagi may mga matang nakatingin sa atin na naghihintay lamang na tayo ay magkamali para i-persecute din tayo. Para magkaroon sila ng chance na iput yung blame sa atin. So, sabi nga, that all men read and that letters are not written with ink but with the Holy Spirit and not on paper but on our heart. So, we are letters from Jesus because we know po na we represent Jesus Christ. Di ba po kapag nire-represent natin ang isang brand, dapat po, di ba po sa mga brand ambassadors, especially po sa mga social media platforms, sa TikTok po, di ba may mga nag-affiliate or mayroong mga brand ambassador na yung brand is pinopromote nila and pinapakita nila na ginagamit nila yung brand para makita na ay ginagamit kunwari ng isang sikat na artista. Or kahit po yung mga influencers na ordinaryong tao na ay ginagamit nila to. So nakita nila na effective. Kasi ginagamit nila at pinapakita nila na ginagamit. Same din po sa mga gadgets. Yung mga artista, yung mga brand ambassadors po, kapag nasa public sila, they make sure na kung ano yung pinopromote nila, kung ano yung nire-represent nila na brand, yun ang hindi. Sasabihin, ay, ano siya, brand ambassador siya ng phone. So, ganun din tayo. Eh, di ba ambassador yan ni Jesus Christ? Di ba Christian yan? Di ba he or she represents Jesus Christ? Pero bakit ganyan ang pag-uugali niya? Pero bakit hindi ko nakikita na isa siyang Kristiyano? So, ganun din po tayo sa society, sa culture na meron tayo ngayon. Dahil ang mga mata, it's either believers, unbelievers, or even yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga Gnostics, lahat may mga mata sa atin na nakatingin, natitingnan, inoobserbahan, ano ba ang pamumuhay ng taong ito. And kesa maniwala sila na, ay totoo yung Diyos niya, minsan nagiging stumbling block pa tayo sa kanila dahil hindi nila nakikita yung fruit na meron dapat ang isang Kristiyano na dapat pinapamuhay natin, na dapat ngayon po mas mahaba na yung patience natin, yung pagmamahal natin ay mas lumalawak na, yung pangunawa po natin mas lumalawak na, dapat yung joy sa buhay natin mas lumalawak na, yung kindness natin, yung goodness natin sa bawat isa, especially sa mga hindi natin gusto, kailangan mas lumalawak na, yung gentleness natin, gentleness mo, Ana, dapat mas lumalawak na, yung self-control natin, yung discipline, kailangan mas lumalawak na. Especially po sa atin na matagal na po tayo magkakasama. Di ba po ang prutas naman po, hindi naman yan instantly nandyan na agad. Di ba po, nananourish mo na yung soil and then yung soil, yung roots ng plant, kukuha ng nutrients sa soil and then mananourish niya yung bawat parts ng isang puno o isang halaman. Kapag nanourish yun, ibig sabihin, magbe-bear fruit. So, it's a process din po. Dapat nananourish din tayo ng salita ng Panginoon, nananourish tayo ng presensya ng Panginoon, nananourish tayo ng wisdom through our experiences para mag-bear fruit tayo. Kasi every time na we cancel yung opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon, nakakancel din yung opportunity na umusbong yung prutas na meron sa atin. Kasi paano magkakaroon ng prutas kung walang chance yung bud na bumuka? Kasi walang nagnanourish. Kasi hindi tayo naka-abide, hindi tayo naka-connect doon sa pinaka-source natin. Kaya walang nabibear. So, yung fruits po natin, yes, meron na po tayo nito, yung fruits of the Holy Spirit, our characters, pero dapat po, mas lumalawak na. Mas naiintindihan na natin bakit ako agad
nagalit? Ano yung nag-trigger? Ano ba dapat ko nang gawin next time? Kasi by that, nagkakaroon tayo po ng discernment na the Holy Spirit, pinariman niya tayo, Ana, kaya ka, nasigawan mo na naman yung pamangkin mo kasi irritable ka. Bakit ka irritable? Kasi meron kang hindi nagawa and you are frustrated sa sarili mo. Bakit ka na-frustrate? Because you want to control yourself. You want to control everyone in your house. But you want to control because you want authority and power. Bakit you want authority and power? Because you want to be recognized. So, kung makikita natin, it's a domino effect po bago pa yun magkaroon ng result. So, tayo mga Kristiyano, hindi lang dapat natin naramdaman or na-experience na nag-init na naman yung ulo ko. Babalik po dapat tayo sa pinakaugat para next time na yung trigger point na yon ay matrigger na naman. At least kahit papano, yung anger level natin, na ma-manage na natin, hindi na siya agad 100%. Medyo nag 80% na po siya. Let's be realistic. Kung naging 100%, let's say 80. So, ganun po. Kaya po, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Panginoon ng chances to be better, to be the best person na kamukha ni Jesus Christ. So, yun po ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa 1 Peter, sinasabi ni Paul, we are like letters from Jesus, or we are letters from Jesus. Ang sabi sa 1 Peter 3:15, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for that hope that you have. Di ba po minsan may mga lumalapit sa atin or yung kahit mga kakilala na natin na bakit sobrang committed ka sa church mo? Bakit grabe yung pananampalataya mo kay Lord? Bakit ganun ka sumusunod? And when they ask, that means they want to have an answer na nakikita nila, bakit mo ginagawa yan? Bakit mo mas pinipili na mas marami yung oras mo na gugulin para sa Panginoon kaysa mag-hangout ka, kaysa mag-travel ka? Wala ka ng social life. Madalas po sa mga katrabaho ko, mga kaibigan ko po nung college, they would always say to me na, wala ka ng social life, Bella. Bella po tawag nila sa akin. Sabi ko, bakit naman? Meron naman akong social life. Because yung social life na standard nila is according to the world. And my social life is according to the standard of God. Yes, nakipag-socialize din po ako sa mga unbelievers kong kaibigan, but I make sure po na when I socialize with them, they see light. Naalala ko nga po na kapag talagang hinahayaan ng Panginoon na yung light natin ay magliwanag, kusang lalapit yung mga tao na, Bella, alam ko, Christian ka, ganito, ganyan, mas gusto ko humingi ng payo kung paano ba ito, paano ko ba ito mariresolve yung ganitong situation ko. He or she acknowledge na I believe in God and he trusts na kung ano yung wisdom na ibibigay ko is makakatulong sa sitwasyon niya. So, dapat din po ganun tayo and we should be ready. Kapag tinanong tayo ni Jesus Christ, kunwari one-on-one, Ana, bakit mo pinaglalaban yung faith mo sa akin? Bakit every Sunday gusto mong makarinig ng salita ko? Bakit every time na nagkakasala ka, you want to repent? Bakit? So, ganun din kapag may nagtanong sa atin, bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan para sa Diyos? At ang sabi sa Bible, we should always be prepared to give an answer to everyone who asks to give the reason for the hope that you have. Yung hope na meron tayo na at the end of our lives, when we are in the grave, there is a life after that there is an eternity after that. Na hindi tayo natatapos 6 feet under the ground. Because we have eternity and we have that hope is that we will see Jesus face to face. And sa verse 7 to 11 po, ito na po na-notice ni Jesus Christ, yung mga Pariseo, is they position themselves sa mga upuan na mataas yung honor. Ang sabi doon, when he noticed how the guests picked the places of honor at the table, he told them this parable.
When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, give this person yours. Sabi sa ng Panginoon, huwag kang kukuha ng upuan na para sa mga matataas ang posisyon. Baka dahil ang sabi ng host, bakit ka umuupo dyan? May taong dapat nakaupo dyan. Ang sabi ng Panginoon, then humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place so that when your host comes, he will say to you, friend, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all the other guests. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Because during Israelites' time, sa wedding or sa banquet, kung sino po yung mas malapit doon sa host, yun yung mas mataas. Yung posisyon, mas may honor. So yung mga pariseo po na nandun sa bahay, and yung ibang mga guest po, mas kinuha nila yung doon sa malapit sa host. Ayaw nila yung sa dulo. And it speaks of being proud and being humble, yung mga nandun sa dulo. Kasi parang merong rank na ay dapat nandito ako sa magandang posisyon. But when you are in a higher position, you know exactly the responsibility that holds that position. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, do not take the highest place on your own abilities. Because sometimes, when we want to really be successful in life, we climb up on our own ladder. Lord, gusto kong ma-promote sa posisyon na ito without the promotion coming from God. And ang sabi ng Panginoon, do not take the highest place on your own initiative. There's no problem po na ma-promote tayo sa work, kahit saan man po tayo. But let's make sure na yung promotion na yun is nanggaling sa Panginoon. That promotion na yun is nanggaling doon sa excellency na ginawa mo through the humbling grace of God. Because again, ang sabi ni Lord, do not take the highest place on your own. Dahil masakit pong mapabagsak kapag nasa taas ka na. And ang sabi niya, instead, take a lower place and let God move you up. Kapag pinili mo, kunwari nasa banquet po tayo, nasa long table tayo, umupo tayo sa pinaka-dulo. And then sabi ng host, ay, hindi kayo dyan, uupo. Forward ka sa mas malapit doon sa host. So yung host na mismo, yung nagbigay sa'yo ng opportunity na doon ka sa unahan, hindi ka sa dulo. So that speaks of Jesus Christ. God is giving us opportunity to move up dahil yun ang kalooban niya. Dahil hindi lang dahil gusto natin na ma-promote. Kaya sometimes we face this false humility. We thought that we are humble. We thought that we are meek. We thought that we are obedient. But we know in our hearts na nagka-grumble tayo. That in our hearts, we have this pride na gusto talaga natin yun, pero gusto ko makita nila ako as humble. And that is false humility. And when we are not careful about it, we are doomed to destruction. Because false humility is not pleasing before God. Kaya po, yung mga bagay, mga pagkakataon tayo, na magkaroon tayo na maging humble before the Lord, be meek before the Lord, let's take advantage of the opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon. So chapter 15, ito na po yung mga parables. Kung mababasa po natin, puro po ito lost, about parables. The lost sheep, the lost coin, and the lost son. So nung binasa ko po ito, sabi ko, Lord, ano yung common ground sa mga parables na ito? Kung makikita po natin, yung common word is lost. The lost sheep, the lost coin, the lost son. Sabi ni Lord, Ana, when you are lost, you have to repent. Di ba po minsan, kapag nakikita natin ang sarili natin, hindi mo na makita yung sarili mo kung saan ka papunta, kung anong gagawin mo. Hindi natin alam kung ano na yung next step na dapat natin gawin. But God says, when you are lost, you have to repent. Bakit po? Makikita po natin yung point ni Jesus Christ sa last na parable, the lost son, or the prodigal son. Yun po yung mas alam natin. Because the lost son, the youngest son,
he showed an act of repentance. Dahil alam naman po natin yung kwento, di ba? Ginambag niya po, winaldas niya po yung inheritance na binigay sa kanya ng kanyang ama. Pero ito po yung sinabi niya nung nahirapan na siya, wala na siyang makain, and na-miss niya na yung buhay na kapiling ng kanyang tatay na nandoon sa lugar, sa presensya, na alam niya na secured siya sa loob ng bahay ng kanyang tatay, may future siya. Ang sabi niya, sa verses 17 to 19, when he came to his senses, he said, "How many fathers' hired servants have food to spare, and here I am, starving to death." Dahil wala na po siyang makain. Dahil during that time po, para nagkaroon din po ng famine sa lugar na yon. So lahat ay nagkakaroon ng taggutom. Ang sabi niya, "I will set out and go back to my father." I will set out and go back to my father. Babalik ako. And when you say you have to go back, that means you have to repent first. Because no matter what we do, if gusto nating bumalik sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, sa proteksyon ng Panginoon, if we do not repent, babalik at babalik pa rin tayo kung saan tayo nanggaling. Kaya nga ang sabi niya, I will back to my father and say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." Nandun na yung humility niya. Lord, sa kapalpakan ko, sa pagkakamali ko, sa katigasan ng ulo ko, sa pride ko, I am no longer worthy to call your son. Na sa pagtayo ko ito, kung titingnan ko yung sarili ko, hindi pa ako karapat dapat na magbigay sa inyo ng mensahe. Hindi pa ako karapat dapat, but God is giving me opportunities na, Ana, you have to have an understanding how to walk and live with my grace, with my righteousness, na kahit kahapon or nung nakarang araw, nagkamali ka, yung pagkakamali mo is ginusto mo. Yung pagkakamali mo is conscious ka. You have to understand the word repentance, and you have to come back to me again with the confidence na I am a child of God. Kaya nga ang sabi dito ng anak, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hard servants. Gusto po ba natin? Di ba po, kay mga Kristiyano, from being servant, from being friend, from being the bride of Christ. So, gusto po ba nating bumalik tayo sa pagiging servant? Dapat po, di na tayo bumabalik dahil nandun po tayo sa goal natin na I am a child of God, I am a bride of Christ. Dapat nandun po tayo. So, ginawa ng anak, so he got up and went to his father. Nilakasan niya ang loob niya. Hindi, ayoko na, sa sitwasyon ko na to, ayoko nang magutom, bababaan ko, nakakapalan ko na yung mukha ko, basta babalik ako sa Panginoon. Alam niyo po na-discover ko, minsan ang kapal na po ng mukha ko sa Panginoon. Kasi sa mga kapalpakan ko po, sa mga kasalanan ko nagagawa, sabi ko, Lord, naiinis na rin ako sa sarili ko na parang same mistakes na rin ang lagi kong pinapadinig kay Lord. Sabi ko, Lord, ang kapal na rin ng mukha ko, no? Siguro, di baling makapal na po ang mukha ko sa harapan ng Panginoon. Kesa naman po, tumalikod ako sa Kanya. Kesa naman po, gustuhin ko na bumalik sa mundo. Kakapalan ko na lang po ang mukha ko sa Panginoon because I know that His grace will not judge me. That His heart will not judge me. Di ba nga po sabi sa salita ng Panginoon, whenever your heart condemns you, trust the heart of the Father. Kapag lumapit ako sa Panginoon, tinitingnan ko siya bilang isang ama. Tatay ko, na hindi ako i-judge kahit nagkamali ako na kung ako lang ayaw ko nang tumayo sa likod ng pulpito. But that is the strength na ibinibigay sa akin and sa atin ng Panginoon is to stand up and defeat yung unbelief, yung thoughts na ibinibigay sa'yo ng kaaway para hindi ka makamove forward. And you have to come back to God, and that is through repentance. And sabi nga sa verse 31 to 32, ang sabi ng eldest son niya, bakit? Sabi niya, bakit mo pinatawad again? Bakit nagbigay ka pa ng feast para dyan? Nagtatay ka pa para sa anak mo na yan nasuwain. Ganyan tayo minsan po, di ba?
Ang sabi niya ng Panginoon, my son, you are always with me. Tandaan po natin to. You are always with me and everything I have is yours. But sometimes, in our own thinking, and we live according to the standard of the world, God is always with us, but we choose to get out of God's presence, to get out of God's arms. Kasi, nandun yung will natin na, Lord, labas muna ako. Ayoko muna. But then, He will give us opportunities. Anak, balik ka na. Kaya nga, di ba po yung youngest son, ay hindi, sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Kakapalan ko na mukha ko, magsusorry ako, basta babalik ako sa tatay ko. And ang sabi nga, but we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Sa kaharian ng Panginoon, ito po tandaan natin, sa kaharian ng Panginoon, everything that have been lost can be found. But kapag nasa mundo tayo, kung ano ang nawala sa'yo, hindi mo na yun makukuha. Kaya nga, yung lost sheep, out of 100, isa yung nawala, kabalik. Yung lost coin, nawala, nakuha niya ulit, nag-rejoice. Lost son, anak niya, napariwara, nag-rebel, na ibalik. Because that is the power of God. Kapag hinahayaan natin na yung sovereignty niya ay ang kumilos sa buhay natin. He has a control over our life if we let Him be. Kaya nga po, that is the importance of repentance. Simula po sa book ng Matthew hanggang Luke, lagi pong merong repentance. And nagpro-progress po ito. Kailangan po yung repentance is binibigyan tayo lagi ng chance. Kagaya po sa fig tree kanina. May chance lagi. Kaya wag po natin sayangin ito. And no, yung youngest son po is na-realize niya na. He came to his senses, wala siyang sinisi. Hindi niya sinisi yung sa pig pen, hindi niya sinisi yung tatay niya, hindi niya sinisi yung brother niya, yung boss niya, bakit hindi siya mapakain. Or even yung mga pigs na kasama niya, wala siyang sinisi. Ang ginawa niya, he got up and he went back to his father. Dapat ganun din po tayo. If we want to have a new life with God or magkaroon tayo ng restart sa Panginoon, do not blame anyone sa pagbalik natin sa Panginoon. Kaya ako di makabalik kasi siya. Kasi wala akong lakas ng loob. When we repent, God will give us the grace and the strength to come back to Him. And para makita natin na I am just waiting for you to come back. So, let's come back to God. Kaya nga po yung kaibigan ko last time na nagtanong, because she's still hoping po doon sa failed marriage niya. She was a Christian. She was baptized way back po. And then, kinasal po sila, nagkaroon ng anak. And then, she told me, Bella, dapat pa ba akong umasa doon sa marriage nila? Kasi yung asawa niya po is meron na ring family and may anak na rin po. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko po sa sitwasyon na ito? And hindi po muna ako nag-reply doon sa friend ko because I sought God first. Because yun po yung natutunan ko na hindi naman agad-agad kailangan natin sumagot sa prayer ng isang taong to. We have to seek God first. E di, nung nag-seek po ako sa Panginoon, sabi niya, Ana, hayaan mo na bumalik muna yung kaibigan sa akin. Come back. That means she has to decide again to be with God, na to accept Jesus Christ again as her Lord and Savior. Kasi kapag na-build niya na ulit yung relationship niya through the grace of God, makikita niya na yung buhay niya is hindi na nakadepende doon
sa hina-hope niya na sana magkabalikan pa kami ng asawa ko para mabuo ang pamilya ko. Dahil makikita niya na si God is a father, na ibibigay niya yung kasapatan na nilulong ng taong to, because this friend of mine po, since we were still in college, lagi po siyang longing. Lagi po siya naghahanap ng attention because yung family niya po is hindi siya ganoon nabibigyan ng attention. So, she wanted that kind of support, attention, the love, understanding, and all. So, marami siyang ginagawang mga bagay para mabigyan siya ng acknowledgement, ng recognition. Matalino po siya, as in matalino po siya. Marami siyang kayang gawin. But then, lagi siyang empty. So, sabi ko, go back to God and ask God to restore yung relationship na meron ka. And then, you will see kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. And now, nakita ko po siya sa social media. Bumalik po siya sa church. And then, meron na po siyang fellowship with other solo parents. And nakikita ko po na hindi na siya inclined towards the world. Nandun na po siya sa fellowship, spiritual fellowship ng church na kinabibilangan. And I'm so happy. Sabi ko, Lord, maraming salamat. So, dapat ganun din po tayo. Before we want to go to the next level before God, let's come back to Him and repent. So, chapter 16 po, ito na po yung parable of the shrewd manager. Hindi ko po ito maunawaan ng mga nakaraang araw. So, habang pinag-aaralan ko po ito, nag-stop po muna ako ng ilang araw. Sabi ko, Lord, give me understanding and wisdom and revelation. Yung sa shrewd manager. Bakit yung master is kinoment niya pa yung shrewd manager? Ang sabi po kasi dito, Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possession. So he called him in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer. So, na-mismanage po ng manager yung mga pinagkatiwala sa kanya ng boss niya. So, ang sabi, magbigay ka ng account. I-account mo kung ano yung mga ginawa mo. And then, sabi ko, Lord, bakit kinommend yung shrewd? Kasi ang sabi po sa verses 8 to 9, the master commended the dishonest manager. And then, nandun po yung sagot. Because he had acted shrewdly. Hindi doon sa pagiging dishonest nung manager, kinommend ni Jesus Christ or nung boss niya, but because he acted. Yung ginawa niyang pagiging shrewd. Pag translate po natin yung pagiging shrewd, ibig sabihin po sa Pilipino is tuso, wais, matalino. And sa English po, ang sabi ni Google is it is able to understand and judge a situation quickly and to use this understanding to their own advantage. Sabi kasi ng manager, ay hindi ako marunong yung ibang mga gawain, mag-dig or siguro mag-construction, gano'n. Hindi niya kaya, ayaw niya nun. Sabi niya, kailangan ko mag-isip ng paraan because I have to account myself before my boss. So, ang sabi niya, pinatawag niya yung may mga utang. Kunwari, ikaw, magkano utang mo? Kunwari, let's say 100,000. Sabi niya, oh sige, ano na lang, 80,000 na lang ang utang mo. Iba naman, ganito, binabaan niya. Yun yung act of shrewdness na ginawa niya. Bakit po? Dahil kapag pinatalsik siya or kapag pinatalsik na siya ng boss niya, yung mga debtor, may mga utang doon sa boss niya is may utang na loob na. Let's say, huwag namang utang na loob or yung act of kindness na nakita nila doon sa manager is magiging gain niya. Magiging benefit niya. Kasi, ay, binabaan nito yung utang ko, imbis na 100,000, 50,000 na lang. That is an act of shrewdness. And nagsabi ng Panginoon, for the people of this world are more shrewd, unbelievers, in dealing with their own kind than are people of the light. So sabi, mas tuso pa, mas wais pa yung mga unbelievers kung paano nila i-manage yung possessions nila, yung pera nila, yung resources nila, yung time nila, yung skills nila, mas shrewd pa sila kaysa sa mga anak ng Diyos. Kaya yun ang point ni Jesus Christ. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwelling. So,
God wants us also to be shrewd on how we use our position sa buhay natin and our possessions. Kung ano yung meron tayo, let's be shrewd. But not in a way that we are being dishonest, hindi tayo loyal, wala integrity. No, hindi yun ang kinommand ng Panginoon. Hindi kung sino yung taong to. But yung ginawa niya after doon, kasi i-account niya and ganon din po tayo. Ang sabi sa Romans 14:12, each of us will give an account of ourselves to God. So, yung dishonest manager, tinake niya yun seriously. Sabi niya, i-account ni boss yung buhay ko. Kailangan kong gumawa ng paraan. So, gumawa siya ng paraan. Second, he took advantage. Yung present position niya para yung sa future niya. And yung future natin is eternity. What are we or how are we preparing ourselves? How are we managing the position and the possessions na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Para lang ba ito sa temporal life natin dito sa mundo or yung ginagawa natin is para sa eternity din? Kaya nga po, sabi sa Matthew 16:26, for what will it profit a man if he gains the whole world, wealth, fame, and success? Yan po yung laging hinahanap natin sa mundo. But forfeit his soul. Yung soul natin. Or what will a man give in exchange for his soul? Aling kaya nating exchange para lang yung chine-chase natin sa mundo ay makuha natin. But we exchange our relationship with God, our time with the Lord, our quality time with the Lord. We exchange to the world yung mga bagay na dapat ginagawa natin within our fellow workers of Christ. And sa verses 19 to 21, ito na yung sa rich man and si kay Lazarus. Yung kwento na po ito is about yung sa mayaman and yung mahirap na si Lazarus. And nung namatay yung mayaman, nakita niya na siya ay nasa hell. And si Lazarus ay nandun kay Abraham. So ang sabi niya, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in Hades. Sorry po, ang nakalagay dito, Hades, where he was in torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. Grabe po, no? So, naglalagablab na init. Di ba nga po sabi, walang katapusan ang init na mararamdaman pag tayo ay naroon. Kaya ang sabi niya, Father, pababain mo dito si Lazarus. But hindi, there is, meron pong harang. Hindi na po pwedeng pumunta doon, then babalik doon. No po. Kaya ang sabi sa verse 25, mahalaga po ito. Son, remember that in your lifetime, you received your good things. Sige, ngayon sa buhay natin, yung mga tao na, yung mga unbelievers, lahat nakukuha nila sa buhay nila. Ito po yung encouragement ko rin every time na tinitingnan ko yung sarili ko. Tinitingnan ko yung mga bagay na wala ako. Kasi the more na na-frustrate po, tinitingnan ko yung sarili ko, nakikita ko po na umaalis ako sa presensya ng Panginoon. And doon ako mas nagiging conscious sa ano yung mawala ako. But when I am in the presence of God, nakikita ko eternity, hindi yung temporal. So ang sabi ng Panginoon, Son, remember that in your lifetime, you received good things. While Lazarus, we like Christians, we suffer, we think that we are poor, we think that the things that we deserve, hindi natin nakukuha. But ang sabi, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here and you are in agony. Mas gustuhin po natin na mag-suffer tayo dito sa buhay natin sa mundo kesa mag-suffer tayo pag namatay na tayo. Because that is an ending torment in agony. Sabi, son, remember that during your lifetime, you had everything you wanted. And Lazarus had nothing. So now, he is here being comforted and you are in agony. This is an encouragement po. Sa akin po, encouragement. And
to the world. This is an encouragement of God. When those people are living, but what will happen to them after they die? Could they bring all their wealth to the grave? No. Could people remember them? No. And then, yung sarili nilang makikita nila, wala pala lahat ng pinagpaguran. Sayang lang pala to dahil nandito ko being tormented na sobrang init, naglalagablab, araw-araw masakit. And we are going to live in agony and anger. Mas gusto ko na po. At least dito po may comfort pa ni Jesus Christ. May comfort na nanggagaling sa ating Ama. Doon po, wala. Kaya, sabi nga po sa Romans 14:8, if we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Habang nabubuhay tayo, we should live for God. And kapag namatay na tayo, we die for God. Because we belong to the Lord. Hindi yung nandito tayo sa mundo, namumuhay para sa mundo, and then pag mamamatay on the brink of our death, saka natin hahanapan ng Panginoon. Kapag nandun na tayo sa Hades, saka tayo magsisisi, kagaya ng rich man. And sa chapter 17, it is about sin, faith, and duty. So, pinakita ni Jesus Christ doon sa story niya na ito na He made clear that eternity is for real and no one from beyond will come back to warn. Wala nang magwa-warn po sa atin. Kapag meron tao doon sa Hades, and sabi niya, balikan niyo mo pamilya ko para i-warn mo na dapat ganito ang gawin nila, dapat maniwala kay Lord. Walang bababa doon para i-warn yung mga pamilya natin na maiiwan. Walang babalik. Kaya while we're still on earth, we have to have a heart and this courage, this boldness to share the gospel. To let them understand that they should accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Kasi walang babalik. So sa verse 1 to 5, Jesus said to His disciple, these things cause people to stumble are bound to come. Sinabi po ito sa Biblia. Things that can cause people to stumble are bound to come. Inevitable po ito. Mangyayari at mangyayari. Pero ang sabi, but woe to anyone through whom they come. Sa Tagalog po, basahin ko. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Because we are in this fallen world. And Satan uses everything for us to fall into sin. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Huwag po nating hayaan na tayo mismo ang maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapwa Kristiyano o pagkakasala ng ibang tao. Huwag nating hayaan na tayo ang maging dahilan para magsinungaling ang ibang tao. Huwag nating hayaan na tayo maging dahilan para magkaroon ng chaos sa loob ng isang pamilya, magkaroon ng misunderstanding sa bawat isa. Huwag nating hayaan na tayo ang maging cause ng kasalanan ng ibang tao sa mundong ito. Because ang sabi, woe to them. Woe to them. Kaya nga sabi, watch yourself. If your brother or sister sins against you, rebuke them and they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Bakit po magkasunod yung sabi na dapat hindi tayo magiging cause ng kasalanan ng ibang tao? And then sabi, watch yourself. If your brother or sister sin against you, you have to forgive them because unforgiveness is a sin before God because we disobey it. Diba? Sabi, magpatawad tayo. If hindi tayo nagpatawad, then we are disobeying God. If we are disobeying God, then that is a sin. And that sin will cause others to stumble. Kaya nga, ang sabi ng mga disciples niya, increase our faith. Yung pananampalataya. Kung sabi ng Panginoon, kapag may nagkasala sa atin, you should not let it slide na, hindi okay lang.
Hindi po. Dapat hayaan natin na kung may pagkakamali, let's rebuke that person with love. Brotherly love. And then, kapag nag-repent yun, malalaman naman po natin, di ba, kapag nag-repent isang tao, through the fruit sa buhay niya. Kapag nag-repent yun, patawarin natin. But it doesn't mean na yung relationship is mare-restore na rin. No. Because may mga tao po na pinatawad natin, but they will never be part of our lives again. Tapos na yung chapter nila. Kaya nga, naalala po natin yung unmerciful servant sa Matthew. Pinatawad siya nung amo niya, pero siya, no, yung may pagkakautang sa kanya, hindi niya pinatawad. So nagalit yung amo niya. Kaya binalik siya sa kulungan at pinarusahan. So dapat tayo din daw po, pinatawad tayo ng Panginoon, magpatawad din po tayo. Because, again, when we do not forgive other people, we disobey God. When we disobey God, it is a sin. And when we have sin, alam naman natin ang mangyayari sa atin. So, lagi nating iisipin na it is my duty to God and to man. Na hindi ako magkasala, hindi ako maging cause ng pagkakasala nila. Kaya nga po ang sabi sa verse 10, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servant, we have only done our duty. What we are doing right now is our duty before God and to His people. Hindi dahil kaya natin, but we should always remember what God has done for us and will be doing for us, not what are good deeds na ginawa natin sa Panginoon. Kaya, kailangan nating maintindihan yung mga bagay nito. And sa last chapter po natin ngayong Sunday morning ay chapter 18, the parable of the persistent widow. Alam po natin na ito is yung widow, humingi po siya ng justice. Ang sabi, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. In the context po ng justice. Always pray and not give up, He said. In a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, grant justice against my adversary. For some time, he refused. Tumanggi po dito yung judge. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for these chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I tell you, He will see that they get justice and quickly. Pero, however, when the Son of Man comes, will He find faith in the earth? Dito po, ang gusto po ipakita ni Jesus Christ sa parable na ito is we should not lose heart in prayer, especially if we know that it is the will of God and it takes time para makita natin. And if it is for the person na alam mong pinapag-pray sa'yo, pero hindi pa rin talaga siya nangyayari, yung pinangako sa'yo ng Panginoon, yung promise ng Panginoon, ang sabi niya, always pray and not give up. Hindi lang pagdating sa about justice, but in every area, every aspect po ng buhay natin, let's pray without ceasing po. Because sometimes po kasi, it's easy to lose heart when we pray, especially if that prayer or that promise takes longer and longer. And the more we wait, experience ko po ito the more we wait, the more I wait on God, nakikita ko my faith weakens. Kasi Lord, ang tagal ni, mangyayari pa ba? Kailan pa ba? But again, kapag nakikita natin na our faith weakens, let's come back to God again. Sabi nga po sa Psalms 42:3, my tears have been my food day and night. Di ba po, may mga pagkakataon na may iniiyak tayo sa Panginoon. Meron tayong ibinibigay sa Panginoon na tanging mga luha na lamang natin na nagsisilbing panalangin.
And then, ang sabi, while they say to me all day long, may mga nagkukutsana, where is your God? Where is your God? But, ang sabi ni Jesus Christ, always pray and do not give up because it's easy to give up than to fight for what we know na this is the promise of God because it takes longer and longer. And sometimes, ako po madalas ito nangyayari sa akin, sometimes, we define God according doon sa situation, according doon sa nararamdaman ko. We define God according doon sa nangyayari sa akin. Sometimes we see God as, Lord, you are not just. Kasi may injustice ako nararamdaman. Lord, you don't love me because I feel that I am not lovable. Lord, bakit ganito? Because sometimes we define God according to what we are experiencing, not according to His word. Because when we go back to His word, we will see that blessed are the poor because they will inherit the earth. Blessed are those who are lonely because God is comforting them. And madalas natin nakikita yung sitwasyon natin kesa yung kapangyarihan natin. Bakit po? Madalas natin ito naririnig. Di po ang sabi? Sabi, the delays in prayer are not needed to change God. Madalas natin itong naririnig. But to change us. Totoo po ito. Yung panalangin natin, hindi na nababago kung sino ang Panginoon because it's not a man that He will change mind. But the more we wait on God sa pinagpipray natin, the more na nasi-change tayo. Just like me, kunwari po, may mga bagay akong gusto na pinagpipray kay Lord. And then, the more I pray to God, the more nire-reveal sa akin ng Panginoon, Ana, gusto mo pa rin ba yan? And then over time, marirealize ko, ay, wala na akong interest dito, Lord. Ay, hindi ko na pala gusto to. Nabago na yung perspektibo ng isip ko, nabago yung desire ng puso ko because habang naghihintay ako kay Lord, tinanong ko, Lord, anong gagawin ko? Habang naghihintay ako kay Lord, Lord, anong dapat laman ng prayer ko? And habang naghihintay ako kay Lord, dapat alam ko kung ano yung hope na meron ako. So, our prayer to God changes our heart. And when our hearts are genuine to God, na kapag tinanong ulit ni Lord, gusto mo pa rin ba to? Minsan tayo nagsasabi na, Lord, di ko na gusto yung bagay na to, yung sitwasyon na to, yung pinag-pray ko, hindi ko na pala siya gusto. It was just a heat of the moment na inaspon ng sobra kasi I am that situation. Kaya ang sabi, always pray and do not give up because over time, you will see your heart na change na to. Na hindi pala iyon talaga according sa will and sa heart ng Panginoon. Kaya nga po, when we wait on God, sanctification happens. Ang sabi po ng isang preacher, i-quote ko po yung sinabi niya, sanctification is more important than your comfort. Because when we know that when we are being sanctified, we are going through a process of pain, discipline sa buhay natin because sinasanctify tayo, kinokorek tayo, inaalis yung mga bagay na pangit sa atin, inaalis yung mga darkness na meron tayo para ma-fill in yun ng Panginoon. Kaya, sanctification is more important than our comfort. Tandaan po natin yan. Kaya iwan ko po kayo sa scripture na ito sa Hebrews 4:16 ang sabi, therefore, let us with privilege. Sa Amplified version po ito, no? Therefore, let us with privilege. May pribilehe po tayo. Approach the throne of grace. That is the throne of God's gracious favor with confidence and without fear. Yun po yung gusto ng Panginoon eh. Na kapag lumapit tayo sa Kanya, we have this confidence and wala tayong fear para walang naibabato ang kaaway. Because sometimes we are easily discouraged. Kaya po, we should always be encouraged. Kaya po may mga exhortation po kami binibigay. Exhortation po is an encouragement. Exhortation po is different from teaching. So, when we feel that we are
being discouraged by the situation, by the people, by the world, let's go back to the Word of God. Let's go back to His presence para tayo ay ma-encourage ulit and magkaroon ng tapang na lumapit sa Kanya so that we may receive mercy, yung kailangan po natin araw-araw for our failures, and find His amazing grace. Find His amazing grace to help in time of need. Because when we are weak, He is strong. His grace is enough para sa atin. An appropriate blessing coming just at the right moment. So tandaan po natin to sa Hebrews 4:16. Let's approach the throne of grace with confidence and without fear. Nang sa ganon, makamtan po natin yung habag at yung tulong na kailangan natin sa oras na lumapit tayo sa Panginoon. Because God is most pleased when we don't have unbelief. Tandaan po natin yan. So maraming salamat po, and when you feel that lahat na ginawa mo and you still have this heart na hindi mo pa rin kaya, let us like be David po, like King David. Now when everything surround him na is in chaos na, what he did was, he strengthened himself in the Lord his God. So tayo rin po, we have to strengthen ourselves in the Lord, because the strength na manggagaling, na gagamitin natin is the strength that comes from God. And we have to choose and we have to decide na I will strengthen myself in the Lord, because the strength that I have is the strength coming from God. So maraming salamat po mga kapatid, and thank you, and I hope po na nangusap ang banal na Espiritu sa atin. Hayaan natin na mabungkal ating mga puso. So thank you very much po, and hayaan niyo po na i-close ko ito sa panalangin. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you for your word, word of life, word of discipline, word of encouragement, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na tapat ka at higit pa sa buhay, sa bawat buhay namin, O God, na kapag sinabi mo, Panginoon, ito ay mangyayari. Dahil sinabi mo, Panginoon, kami mananampalataya. Dahil sinabi mo, Panginoon, kami ay patuloy na lalaban, O God. Dahil sinabi mo, Panginoon, kami ay patuloy na mamumuhay sa mundong ito, Panginoon, na merong katapatan na gagaling sa iyo, O God. Lord, we thank you, and help us to prepare our eternity, Panginoon, being wise in this world, O God, so that we can prepare our eternity with you, O God. Lord, maraming salamat. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.